Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronald Gutierrez at shoutout kay Ropino JR. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3356 hanggang 3306 na po. Matapos bumalik ang Aaron sa Yuncheng, naging mainit na salita ang Feng Chen sa Yuncheng. Ito ay isang bagay na hindi niya naisip, ngunit hindi ito magdudulot sa Aaron na hindi komportable, dahil sandali lang ito. Dahil nagkaroon siya ng ideya na ay restart ang Feng Chen, ito ay tiyak na magkakaroon ng ganitong mga kahihinatnan. Ang Aaron ay dumating sa gate ng paaralan sa unang pagkakataon. Bagamat nanatili siya sa isla ng Nangong sa maikling panahon, umalis din siya ng halos 10 araw. Para sa kanya, halos 10 araw niyang hindi nakita si Ivory, kaya nami-miss pa rin niya ito. Boss, hinihintay pa ba natin si Hipag? Tinanong ni Bruce Lee si Aaron na may ngiti sa kanyang mukha. Ngayon ay nalaman na niya kung sino ang kanyang hipag. Bagamat hindi niya maintindihan kung bakit pinili ni Aaron si Ivory, na plain lukang, ang panlasa ng panganay na kapatid ay hindi niya maisip bilang isang nakababatang kapatid. Tumanggo si Aaron. Hindi niya itinatanggi ang panawagan ni Bruce Lee para kay Ivory, dahil mangyayari ito sa madaling panahon, ngunit masyadong mahaba ang oras para sa Aaron. Siyempre, hindi kailanman binalak ng Aaron na maghintay hanggang sa paglaki ni Ivory upang maging isang may sapat na gulang upang kumpirmahin ang kanyang relasyon kay Ivory. Ang pangunahing dahilan kung bakit siya naghihintay ngayon ay hindi siya lubos na sigurado kung paano haharapin si Linlong. Kung hindi, ang Aaron ay napunta na sa Apocalypse Forbidden Area. Boss, pagbalik ko, nabalitaan kong maraming naghahanap sa iyo kung saan-saan. Kung alam mong nandito ka, hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ng mga iyon. Mausisa na sinabi ni Bruce Lee na ang kumpanya ng Feng Chen ay hindi pa talaga naitatag, ngunit ang talakayan ni Yuncheng sa bagay na ito ay hindi pa nagagawa. Sa isang sandali, maging ang limelight ni Changjia ay nasobrahan. Masasabing sa Cloud City ngayon, walang makakapagdulot ng ganoong sensasyon maliban kay Feng Chen. Huwag mong kakalimutan, ikaw ang amo. Nakangiting sabi ni Aaron. Natigilan si Bruce Lee. Siya ang amo ng Feng Chen. Gusto siyang paupuin ng amo sa posisyon ng amo. Ito ay walang alinlangan na isang malaking psikolohikal na presyon kay Bruce Lee. Kung tutuusin, ang pagkakakilanlan niya ay isang kalye lang. Ilang araw pa lang niyang nakita ang mundo sa Aaron. Bigla na lang hindi niya alam kung paano haharapin ang mga taong iyon kapag gusto niya itong maupo sa ganoong kataas na posisyon. At saka, walang karanasan si Bruce Lee sa pagpapatakbo ng isang kumpanya, ni hindi niya alam kung paano magsisimula at umunlad ang kumpanya. Boss, huwag mo akong pagtawanan. Hindi ko kayang maging boss. Mapait na sabi ni Bruce Lee. Para naman sa boss ng kumpanya, seryosong pinag-isipan ito ni Han Sanchen. Gusto pa niyang pumunta sa county ng Binsian para hanapin si Tang Zhang. Ngunit sa huli, itinanggi ni Han Sanchen ang ideyang ito dahil maaaring linangin ang mga talento. Yanjing Qinglin man o Binsian Tangzang, lahat sila ay dating talunan. Matapos nilang makilala ang Aaron, unti-unti nilang tinahak ang daan ng tagumpay. May ganitong pagkakataon din si Bruce Lee. Hanggat nabibigyan siya ng sapat na presyon, siya ay maaaring lumaki sa ilalim ng mabigat na pasan. Inaasahan ni Aaron na bigyan siya ng ganoong pagkakataon sa halip na tanggihan ang kanyang kakayahan bago niya subukan. Mula ngayon, matututunan mo na kung paano maging boss. Papayagan kitang pumunta sa Changjia, at sa Changjia ka na mag-aaral. Sabi ni Aaron.
Kinakabahan si Bruce Lee na hindi niya alam kung ano ang sasabihin saglit, dahil pakiramdam niya ay si Aaron, ang amo ni Feng Chen, ang nagpasya sa kanya. Gayunpaman, mula sa isang maliit na gangster hanggang sa boss ng kumpanya, ang pagbabago ng pagkakakilanlan ay masyadong malaki, kaya hindi alam ni Bruce Lee kung paano tanggapin ang pagbabago. Ngunit bilang karagdagan sa takot sa hindi alam, si Bruce Lee ay mayroon ding matatag na punto sa kanyang puso. Dahil binibigyan siya ng pagkakataon ng Aaron, hinding-hindi niya pababayaan ang Aaron. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip tungkol dito, sinabi ni Bruce Lee kay Aaron, "Boss, I will try my best to adapt and try my best na hindi ka pababayaan." Panipi, ang bawat isa ay gumaganap ng iba't ibang papel. Hindi mahirap makibagay sa isang bagong pagkakakilanlan. Kailangan mo lang malaman na hindi mo kailangang matakot sa sinuman. Ang mga malalaking boss na iyon ay maliliit na kampan lang sa iyo. Kapag matatag kang naniniwala sa ganitong kaisipan, hindi ka matatakot sa kanila. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy ang Aaron, kahit ano pa ang kanilang pagkakakilanlan, sila ay tao lamang pagkatapos ng lahat. Hindi ka nila maaaring kainin, kaya hindi mo kailangang matakot sa kanila. Upang hayaang makapagpahinga si Bruce Lee sa kanyang isipan, sinubukan din ni Han Sanchen ang kanyang makakaya na hikayatin siya. Kung mababago ni Bruce Lee ang kanyang isip sa isang maikling panahon. Ang oras ay ang kanyang sariling kakayahan. "Boss, nakikita ko si Bruce Lee. Sa oras na ito, sa wakas ay natapos na ang paaralan, at ang mga estudyante ay lumabas mula sa gate ng paaralan ng." Makita ni Aaron si Ivory, nakita din nila si Chi Yian, nag-usap sila at nagtawanan, at tila naging napakabuting magkaibigan. Nang makita ni Chi Yian si Aaron, ang sulok ng kanyang bibig ay tumaas ng hindi namamalayan, dahil ang biglaang pagbabalik ni Aaron ay isang malaking sorpresa para sa kanya. Handa nang tumakbo sa Aaron, bigla niyang napagtanto ang isang problemang lumitaw dito si Aaron, hindi para sa kanya, ngunit para kay Ivory sa tabi. Smile din unti-unting balita. "Welcome summer, mauna na ako. See you tomorrow," sabi ni Chi Yian kay Ivory. Hindi alam ni Ivory kung ano ang nagbago sa puso ni Chi Yian. Nakangiting sabi niya, "See you tomorrow." Tumalikod si Chi Yian at naglakad palayo. Hindi man lang niya nilalabanan ang Aaron. At ang Aaron, dumiretso kay Su Yingxia, nagkunwaring hindi niya kilala si Chi Yian. "Anong ginagawa mo dito?" Si Ivory ay hindi man lang naglakas loob na tingnan si Aaron. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabing, ang mukha ng mapang-akit na anyo na ito, ay hindi maiwasang isipin ni Aaron ang unang pagkakataon sa pagitan nila ni Ivory. Sa oras na iyon suganoon din ang Ivory, kahit ang pula ay tumutulo na ng tubig. "Umalis ako sa Cloud City sa panahong ito at ngayon lang ako nakabalik," sabi ni Aaron. Nagtataka si Ivory kung bakit hindi nagpakita ang Aaron sa mga araw na ito, at may kaunting pagkawala sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na ang Aaron ay may kinalaman sa pag-alis sa Yuncheng, kaya hindi niya ito nahanap. Dahil dito, medyo masaya si Ivory. "Welcome summer, ano ang ginagawa mo?" Sa oras na ito, ang malakas na boses ng isang lalaki ay dumating. Nang marinig ang tunog na ito, si Ivory ay biglang nagpakita ng bakas ng pagkataranta. 3,000 ang sumunod sa boses upang tumingin. Hindi mapigilan ang bibig, hindi ito ang kanyang magiging amain batas. "Sugoyaw, anong nangyayari?" Pagkalapit ni Sugoyaw, maingat niyang tiningnan ang Aaron, at pagkatapos ay tinanong si Ivory. Umiling si Ivory sa takot at sinabi kay Sugoyaw, "Okay lang, Dad, bakit ka nandito?" Pinandilatan ni Sugoyaw si Aaron at tinanong si Aaron, "Anak, huwag mong istorbohin ang anak ko, kung hindi, hindi kita pababayaan." Nakangiting umiling si Han Sanchen at sinabing, "Sugoyaw, siya at ako ay ordinaryong magkaibigan lang. Hindi namin siya ginulo." Sumimangot si Sugoyaw at tinawag sa pangalan ng isang bata. Kakaiba ang pakiramdam na ito. Ang nakakapagtaka pa ay nakilala talaga siya ng bata. Ang pamilyang Su ay hindi kilalang kilala sa Yuncheng, kahit isang third-rate na pamilya. Sa makatuwid, maliban sa ilang mga kasosyo na maaaring makilala ang pamilyang Su, ang pamilyang Su ay mga ordinaryong tao lamang para sa iba. "Kilala mo ba ako?" Nagdududa si Sugoyaw. "Narinig ko na ang negosyo ng mga materyales sa gusali ng pamilya Su sa Yuncheng ay hindi malaki, ngunit kilala rin ito," sabi ni Aaron. Dahil dito,
Medyo kampante at sikat si Sugoyaw. Ang apat na salitang ito ay lubos na pinuri ng pamilya Su. Kung ang negosyo ng pamilyang Su ay gustong maging malaki, may pagkakataon na ngayon. Nagpatuloy si Han. Sa kumpanya, hindi na gustong patunayan ni Sugoyaw ang kanyang sarili sa lahat ng oras. Sa kasamaang palad, ang kanyang personal na kakayahan ay limitado, at ang pagpapatunay sa kanyang sarili ay isang ideya lamang ng shell. Wala siyang paraan para gawin ito. Ngunit makinig sa Aaron sabihin ito, tila na ang oras ay dumating. Ano ang pagkakataon? Tanong ni Su. Feng Chen, dapat narinig mo ito. Sabi ni Aaron. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Sugoyaw. Sino ang nangahas na sabihin na hindi pa niya narinig ang Feng Chen sa mga business figure sa Cloud City? Ngunit sa ngayon, walang nakakaalam kung ano ang ginagawa ni Feng Chen. Of course I know. Galing ba sa pamilya mo si Feng Chen? Nakangiting sabi ni Sugoyaw. Sa mahigpit na pagsasalita, si Feng Chen ay kabilang sa Aaron katao, ngunit hindi niya sasabihin kay Sugoyaw ang tungkol dito. Para kay Arob, na sanay makipagkamay, ayaw niyang idamay ang sarili sa napakaraming mga bagay na magugulo. Hindi, pero alam ko ang panloob na plano ni Feng Chen. Sabi ni Aaron. Dahil dito, lumukso ang mga mata ni Sugoyaw. Ngayon ang buong komunidad ng negosyo sa Cloud City ay hulaan kung anong uri ng negosyo ang sasalihan ni Feng Chen. Tanging ang pag-alam nito ay mauunawaan natin ang direksyon ng pakikipagtulungan ni Feng Chen. Kinuha na ni Sugoyaw ang negosyo ng pagtalakay sa pakikipagtulungan kay Feng Chen. Napakalaking pakinabang para kay Sugoyaw na malaman ang susunod na aksyon ni Feng Chen. Ngunit malalaman kaya ng batang ito ang panloob na plano ni Feng Chen. Si Sugoyaw ay may pag-aalinlangan. Kakatatag pa lang ng Feng Chen. Ngayon ay walang sino man sa buong Cloud City ang dapat makaalam kung ano ang ginagawa nito. Bakit mo alam? Tanong ni Sugoyaw. Dahil kilala ko ang boss ng Feng Chen, at isa akong napakabuting kaibigan, sabi ni Aaron. Nang makitang si Aaron ay sobrang kumpiyansa sa kanyang pananalita, at sa kanyang ekspresyon, hindi siya mukhang sinungaling. Mas bumilis ang tibok ng puso ni Sugoyaw. Napakahalaga para sa kanya na malaman ang panloob na kwento. Mga anak, may oras ba kayo? I'll treat you to dinner in the evening. Come to my house, sabi ni Sugoyaw. Higit sa Aaron ilaw ang tumingin kay Ivory, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataong kumain kasama si Ivory, bagaman hindi nag-iisa, ngunit sapat na ito. Oo naman, sabi ni Han. Oo, sasabihin ko sa iyo ang address. Dapat kang dumating sa gabi, sabi ni Sugoyaw. Pagkatapos mag-iwan ng address para sa Aaron, sinundo ni Sugoyaw si Ivory at umuwi. Ang puso niya ay parang USA na nakabangga sa isa't isa. Puno siya ng mga inaasahan para sa hapunan ngayong gabi. Kung may bibigay sa kanya ng Aaron ang kapakipakinabang na impormasyon, ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya upang patunayan ang kanyang kakayahan sa pamilyang Su. Ivory, kaibigan mo, sino ka? Kilala mo ba? Habang pauwi, tinanong ni Sugoyaw si Ivory, umaasang gagamitin ang pagkakataong ito para maunawaan ang pagkakakilanlan ni Aaron. Dahil kaibigan ng boss ng kumpanya ng Feng Chen si Aaron, tiyak na hindi mababa ang kanyang posisyon. Hindi alam ni Ivory ang pagkakakilanlan ni Aaron. Ang pangalan lang ni Aaron ang alam niya sa ngayon. Dad, ilang beses ko lang siyang nakilala. Sabi ni Ivory, ilang beses lang. How could he willing to tell me such an important thing? Saglit na nag-alinlangan si Sugoyaw, at nagpatuloy, kahit tinutulan ni tatay ang iyong puppy love, kung tutusin, bata ka pa, ngunit kung tapat siya sa iyo, walang opinyon si tatay. Tay, ano pong pinagsasabi niyo? Tumingin si Ivory kay Sugoyaw na walang imak na mukha. Hindi niya iniisip ang tungkol sa puppy love. Kahit na maganda ang pakiramdam niya para sa Aaron, ayaw niyang magkaroon ng romantikong relasyon kay Aaron. Ang pinakamahalagang bagay ay alam ni Ivory kung bakit sinabi iyon ni Sugoyaw. She wants to use herself to please Aaron. Well, you don't know, Dad issued a military order at the meeting today. Kung hindi niya magawa, pagtatawanan ako ng iba hanggang sa mamatay. Bumantong hininga si Sugoyaw at sinabi na noong nasa conference room siya, si Sugoyaw ay may matinding salpok na ay pangako ang bagay na ito. Ngayon ay kumalma na siya at pinag-isipan ito ng mabuti. Sa lakas ni Feng Chen, magagalaw niya ang mga dakilang tao ng Moyang.
Paano niya mabibigyang pansin ang pamilya Su? Pag-usapan pa ang tungkol sa pakikipagtulungan, napakahirap para kay Su Goyaw na makipagkita sa boss ng kumpanya ng Feng Chen. Ngunit ang hindi inaasahan ni Su Goyaw ay ang mga bagay ay may pagbabago para sa mas mahusay. Ang mga taong kilala ni Su Yingxia ay talagang kilala si Boss Feng Chen. Kaya naman binago niya ang puppy love ni Ivory, dahil naramdaman niya na kung talagang ganoon ang relasyon ni na Ivory at Aaron, tiyak na matutulungan ng Aaron ang pamilya Su at Feng Chen na maabot ang kooperasyon. Tatay, kahit na magbigay ka ng utos ng militar, hindi mo ako magagamit bilang kasangkapan. Bagamat bata pa si Ivory, napaka-open-minded niya. Kung tutusin, sapat na ang mga tao at bagay na nakakasalamuhan ng mga bata ngayon para magkaroon sila ng precocious mentality, hindi ba pwedeng maging ama ka na lang? Gusto mo bang mabuli ng iba ang tatay mo? Sa hinaharap, kaya hindi kayo ng ahas na ay bully ni na Su Haichao at Su Yihan, sabi ni Su Goyaw. Mukhang nahihiya si Ivory. Sa tuwing uuwi siya sa bahay ng kanyang lola, ramdam niya ang pagtanggi ng ibang kamag-anak. Alam din niya na lahat ng kamag-anak ni Su ay minamaliit sila dahil kay Su Goyaw, ngunit siya at si Aaron ay talagang ordinaryong magkaibigan. Ang ganitong malaking bagay ay hindi malulutas sa tulong niya. At ang Aaron sa kanya ay may ganoong aspeto ng pag-iisip, ito rin ay hindi matiyak ni Ivory. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!